Isiniwalat ng dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez na ang tunay umanong nagpapayanig at nagpapahina sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay malalim na korupsyon at hindi ang mga individual o grupong pinaparatangang destabilizers. Ayon kay Rodriguez, walang ibang dapat sisihin sa pag-urong ng ekonomiya kundi ang mismong gobyerno dahil sila ang responsable sa pagpapatakbo ng bansa. Giit niya, hindi maaaring iahon ang pamahalaan sa sisi sa pamamagitan ng paglikha ng mga kaaway na kunwari raw nagpapabagsak sa administrasyon. Binigyang diin ni Rodriguez na hindi destabilizer ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya, humihina ang foreign investments at lumalala ang krisis sa presyo ng bilihin. Ani niya, malinaw na bunga ito ng palpak na pamalakad at kawalan ng direksyon mula sa liderato mismo. Sa isa pang pahayag, sinisi umano ni Marcos Jr. ang climate change bilang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya. Ngulit para sa mga kritiko, hindi makatwiran ang naturang pahayag dahil buong mundo ay nakararanas ng climate change. Subalit marami pa ring bansang nakapagpapanatiling matatag ang ekonomiya. Ayon sa kanila, hindi dapat gamiting dahilan ang global phenomenon upang matakasan ang pananagutan ng pamahalaan. Nabalot din sa kontrobersya ang bagong pahayag ng Pangulo na hindi na raw kailangan ang flood control infrastructure at sapat na ang umano'y O-Plan kontra baha. Para sa maraming eksperto, malinaw itong indikasyon ng paglilihis sa tunay na problema lalo na't lumalabas sa mga investigasyon na ang bilyon-bilyong pondong para sa flood control projects ay nauwi umano sa korupsyon at hindi sa aktwal na pagpapatayo ng mga proyekto. Sa pinakahuling press conference ni Marcos Jr., kapansin-pansin umano na tila inabsuelto niya ang kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez at si dating Congressman Saldico sa gitna ng nag-uumapaw na aligasyon ng kickback, cash drops at maanumaliyang flood control projects. Para sa mga kritiko, isang malinaw na pagtatanggol ito sa mga kaalyado habang mas malaking bilang ng mga opisyal ang ipinapaako sa parusa bilang fall guys. Congratulations kay Atty. Vic sa kanyang napakahusay na pagpapaliwanag na ang destabilizers at tunay na destabilizer ng bansa ay ang korupsyon. Wala sa listahan, wala sa pangalan, nasa korupsyon ang tunay na destabilizer. Diba? Ibig sabihin, yung pagbagsak ng ekonomiya, kasalanan ng destabilizer. Yung pagbagsak natin, pag-ibangkarote natin sa stock market, kasalanan pa rin ng destabilizer. Di ba kasalanan ng gobyerno yun? Di ba? Alam mo Marlon, maaari mong matanggap yung mga baby steps mistakes ng gobyerno ni Marcos noong 2022 nakakasimula. Sige, hanggang 2023 nangangapa kasi mukha naman talagang ob-ob ka eh. O sige, hanggang 2023 nagkakamali ka. Siguro magiging acceptable sa tao yun kung merong pag-amin na may pagkakamali. Acceptance. Oo. Kaya lang Marlon, yung grabe yung dumudugo na yung bunganga mo tapos nakikita na ng maraming tao, ang sasabihin mo ay hindi po dugo ito, laway ito. Yung talagang hanggang sa dulo magsisinungaling ka. Tapos wala kang inaming pagkakamali, lahat nakanguso, nakaturo sa iba. Pam, kanina bago tayo nag-live, nag-press briefing ang isang Marcos Jr. Aba, alam mo, saan niya sinisisi yung pagbagsak ng ekonomiya? Sa climate change. Hindi ka ba naman bangag ka? Di sa lahat po ng bansa nakakaranas ng climate change. Di sana lahat ng bansa bagsak at bangkarote ang kanilang ekonomiya. Alam mo Marlon, ang nakakatakot dito the numbers will always talk, di ba? Di ba? Yan ang laging sinasabi. Ang hindi mo pwedeng dayain, numero. Yung ang mga trust rate na yan, Marlon, yung hindi nga siya maipantay kay VP Sara because you can only manipulate numbers a certain amount para maging malapit pa rin doon sa makatotohanan realistic na number. Ang COMELEC, Marlon, tatandaan natin, yung even the pandaraya, you have to have a certain gap, numbers na gap
para pwede mong mahabol na dinaya mo o dinagdagan mo. Hindi yung pwedeng ang laki-laki ng gap ninyo. Biglang hindi pwede. May certain formula. Now that the numbers and the economic numbers are talking, it speaks volumes of how excuse the term, how fucked up our country is. Yeah. We're doomed. We're doomed. Wala tayong foreign direct investments, Marlon. And then, ang kasama mo kahapon sa iyong Oplan, ano ba yun? Oplan Alisbaha? Ano ba yun? Meron siyang bagong Oplan, Marlon, that will solve 60% of the flooding issues of the company, of the country. Hindi na pala kailangan ng flood control, Marlon. Sa Oplan lang pala, pwede na. Itong administrasyon to, no? 3 taong ka na sa pwesto, mag-4 na taong ka na. Hanggang ngayon, puro ka pa rin plano. Hanggang ngayon, wala ka pa rin aksyon. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong kinakasuhan. At dun sa press ko niya kanina, Pam, mistulang inabsuelto niya ang pinsan niyang si Martin Romualdez, gayon din si Saldico at iba pang kongresista. Maigi, Pam, ilang tiraso lang ang nakapagtanong na ilang mamahayag lang ang pinayagang pinahintulutang magtanong. Sa kabila, nag-antay sila na matagal, 9:30 daw ang announcement ng press con niya. Tinanong si Marcos Jr. kung bakit hindi pa nakakansela ang pasaporte ng Saldico. Ang sagot niya, hindi raw siya abogado o darating daw tayo sa ganyan. Tinanong din siya bakit kalimitan sa mga binanggit niya na kinakasuhan ay walang mga kongresista at kung pwede bang makasuhan din ang isang Martin Romualdez. Ang sabi niya, sa ngayon, hindi pa, pero hindi niya alam, baka sa susunod, pwede. So ngayon pa lang, siya na mismo ang nagsasabi, siya na mismo ang nagbibigay absuelto na walang kasalanan daw ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez kung paano sinabutay at kung paano ginahasa nila pastangan ang kaban ng bayan. Uy, nakakatakot yan because this now solidifies the claims of Representative Eli San Fernando, Marlon, where he is saying na isang pirma na lang ho ang naghihintay para mabigyan at ma-issuehan ng House of Representative ng accountability and property clearance si Zaldico. Isang pirma na lang. At ang isang pirmang yon, Marlon, ay di umano nasa accounting. And after accounting, we all know that the House Secretary, who happens to be Sheloy Garafil, na bata ni House Secretary, Secretary General. Secretary General. Secretary General. Siya kasi yung magki-clear siya. Who happens to be the bata of Bongbong or Lisa. Because never siya natanggal sa pwesto siya ay laging nalilipat from LTFRB to PCO to MECO to now SecGen. Yung hindi kagaya ng si Chelo, all three. Well, anyway, isang pirma na lang from accounting, and alam naman natin, Marlon, that Cheloy's signature will depend kung na-clear ba siya sa motor pool. Baka kasi, Marlon, na-assignan ng government car, na ibalik ba? Motor pool, sa properties, meron ba siyang laptop na ibinalik? Tapos sa kung saan pa, security, yung mga gate pass. Tapos ito yung accounting, meron ka bang liquidation, meron ka bang cash advance? At kung ano-ano pa na related sa pera. Kapag yan lahat na yan, pirmado, cleared, wala nang dapat problema ang Secretary General. Ma'am, bakit hindi tanungin yung kung na-clear ba siya doon sa small committee report? Kung na-clear ba ang isang Saldico? Kung sino-sino miyembro ng small committee? At kung sino ba talaga ang naging dahilan kung bakit naging blanco ang ilang provision o ang ilang budget sa BICAM. Diba? Hindi kasi yun, Lon. Hindi siya items for the clearance certificate. Yan nga ang worry na ipinaglalaban ni Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Because once you are given the clearance,
pwede mo nang gamitin ngayon yung clearance na yan at sabihin na, they cannot hold me accountable for something. Eto, cleared ako. Ganun eh. Kaya nilalabanan, kaya kinukontra. Kaya lang isang pirma na lang, Marlon eh. Ibig sabihin, magpo-progress yan. Maki-clear ang Zaldico, asahan ho ninyo yan. Base naman sa sinasabi ni Marcos. Pag nangyari yan, talagang magagalit ng tao at hindi mo na masisisi ang taong bayan na sabihin nila na buwagin na ang Kongreso. Masyado ng pambababoy ang ginawa nila. Masyado ng ginagawa nila. Kahit nga hindi na muna buwagin, sunugin na muna yung opisina nung mga kurakot dyan. Di ba? Nakakalungkot naman. Kahit hindi mo sunugin yung opisina nila, itong mga taong to, buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa nila sa impyerno.